Panahon na para tumindig laban sa mga maling impormasyon at kasinungalingan sa social media. Ito ang maring pahayag ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers matapos magpasaklolo sa National Bureau of Investigation upang imbestigahan ang mga vloggers na umano'y nagpapakalat ng paninira laban sa House Quad Committee. Ayon kay Barbers, hindi na dapat palagpasin ng mga vloggers na sinasadyang baluktutin ng katotohanan at lumilikha ng kasinungalingang ipinopost sa YouTube, TikTok at iba pang social media platforms. Mas mabigat pa rito, hinihinala ni Barbers na may malalim na koneksyon ang ilang vloggers sa mga Philippine offshore gaming operators at sindikato ng droga na posibleng pinupondohan para isulong ang kanilang mapanirang layunin. Upang ipatupad ang batas, lumiham na si Barbers kay NBI Chief Ati Jamie Santiago, kalaki pa mga ebidensyang nagsasabing ang mga vloggers na ito ay hindi lang nagpapakalat ng maling impormasyon, kundi sumisira rin sa integridad ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga ebidensyang isinumite ay ang mga malisyosong vlogs na direktang idinadawit siya at ang kanyang kapatid, si Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers, sa illegal na droga. Ang Makabayan Black naghahanda na raw po sa pagsusulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Gabriel Party List Representative Arlene Brosas na naghahanda na ang Makabayan Coalition sa House of Representatives sa pagtulak ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kongresista, wala ring say dapat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa usapin ng impeachment at dapat na hindi manghimasok dito ang Malacanang. Una na kasing iniulat na sinabi o kinumpirma rin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipinaabot niya sa mga kaalyado niya sa Kamara na tutulo siya at huwag maghain ng impeachment laban kay Vice President Duterte. Sa impeachment, naghahanda kami, of course. But the House, I do not know, no? Kasi minority ako, in the opposition ako, and Makabayan is readying our impeachment. No, it doesn't have a say or anything doon sa usapin ng impeachment kasi yun ay trabaho po ng legislative. Kaya po tayo may tatlong iba't iba no, na independent sa isa't isa, judiciary, legislative, and executive para po may check and balances tayo. So dapat hindi manghimasok ang Malacanang. Biniging din ni Brosas na dapat na managot ang Vice President sa mga katiwalian at mga pang-aabuso daw na ginawa nito. Ayon kay Brosas, partikular na ang mga issue kaugnay confidential funds. Ang dapat anya natutukan ngayon ng Pangulo ay papanagutin at ipakulong ang bise, maging mga katiwalian din daw noong dating administrasyon. So ang dapat niyang trabahuin ay talagang papanagutin, no? Ikulong, magkaroon ng hustisya para sa mga lahat ng mga winalan ng karapatan ng dating administrasyon or particularly yung mga ginawa at winaldas din ni Sara Duterte. Samantala, sinabi ito kanina ni Brosas sa pagdalo niya sa programang isinagawa ng mga rallyista kanina sa kahabaan ng Recto at Ligarde Street sa Maynila. Ngayong ginugunita ang ika-161 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio. Sinabi ng kongresista na layunin nilang ipaglaban ang karapatan ng mamamayan bilang mga makabagong Andres Bonifacio. Panawagan pa rin ang grupo nila na itaas ang sahod ng mga manggagawa, pababain ang presyo ng bilihin, ibigay ang mga kinakailangang social services para sa mamamayan at libreng serbisyo sa kalusugan. Ito, pakinggan ninyo ha. Aso ni Tamba. Aso ni Tamba na booking. Ha? Nagpapakalat ng fake news. Akalain mo, siniraan nito ng husto ang mga Duterte. Ngayon, barado siya. Buti ka sa inyo. Fake news. For the admin matters, I do not know, Mr. Chair. May I ask the COMSEC if former Senator Trillanes would be present? Sir, we invited Senator Trillanes but he has not presented himself yet. Okay. Kasi may mga requirement po tayo sa kanya. Ito po yung patungkol doon sa sinubmit na offshore account na at bank account po ni PRRD. Di umano na maraming nalabag si PRRD na batas patungkol dito sa kanyang mga pera sa bangko. Na inilabas, naalala nyo, nilabas ito ni Trillanes. Inulit niya ulit, inilabas. Kaya nga, ididemanda siya ni PRRD dito. Dahil illegal po yan. Diba? Kung gusto nyo buksan yung mga bangko, magbukasan kayong lahat. Natakot yung mga congressman. Sige, gusto nyo bukasan tayo ng bangko? O lahat tayo. Pero alam nyo, illegal po, hindi po pwede yun. Kasi nga may bank secrecy law.
Okay? Naintindihan? Pero nagkahamunan. Ano sabi ni PRRD? Sige, bukasan tayong lahat. Natakot naman sila. Ay, siyempre, itong mga congressman Ano, naku, sus, wag tayong maglokohan. Pero anyway, yung pinakita ni Trillanes, pakinggan ninyo mabuti. Ha? Binasag ng AMLAC. Hindi raw totoo. Fake news. Pakinggan nyo pong mabuti. The AMLAC, is the office represented in today's hearing? Yes, sir. He is AMLAC, is Anti-Money represented, sir. Laundering. Yeah. May I know where the representative of AMLC is located? AMLAC? Hmm. Can you please take the seat right in front of us, Attorney Arpon, sir. Arpon? Ayan, forward ko na lang ha. Or in the last hearing conducted 13 November 2024 Ah. of the Quad Committee, you Yan were yung nandyan si required to PRRD. authenticate documents Mm, submitted masinabit by ni former Trillanes. Senator Trillanes Mm. purported to show money trails linked to drug proceeds. Oh, yan. Money trails. Galing Yes, daw sa Mr. Chair. droga. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes. Ayun, di huli. Oh, hindi sila yung source kasi sinasabi ni Trillanes na di umano ay nakuha daw niya to sa AMLAC, itong bank account ni PRRD. Hindi naman, itinanggi rito. Oh. O yari siya. 2016 pa sinasabi na. Akalain mo yun. Ha? Akalain mo yun. Kumuha kayo ng testigong fake news. Ganyan na po kababaw. Ha? Ganyan na po kababaw itong Quadcom. Ganyan na kababaw itong mga aso ni Tamba. Isipin mo, sinong taga-booking niya? Fake news. Si Trillanes. Sino pa? Taga-banat niya. Si Castro. Convicted. Ganyan na po kababa ang Congress ngayon. Nakakahiya na po. Sagad-sagad na po ito. No? Eto, yan. Napatunayan. Barado, hindi nga nakasagot ng maayos dito to si Akop 16. Hmm. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached Oh, 2 beses pa. Dininay si Trillanes. Oh, anong nangyari sa aso mo, Tamba? to Senator Trillanes in the So, di ba, yung mga pinagsasabi niya dyan, fake news. Saan kukuhanin ni Trillanes yun? Katang isip. Gawa-gawa lang niya. Hindi galing sa AMLAC. Saan pa galing? Katang isip. complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint Oh. by the Lahat denied. by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Yes. Chair. May the Quadcom committee, Mr. Chair, can we ask AMLAC again, since this has come out already in the open, in the committee hearings of this Sige, committee? palusatan mo ako. Can the AMLAC conduct an investigation proper insofar as the allegations of the former senator are concerned? Mr. Chair, the jurisdiction of the MLC will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So if there will be an unlawful activity that will be filed, then it is the mandate of the MLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Thank you. Yan. For the So, admin matter. pinalusutan niya lang si Trillanes. No? Sa madaling salita, hindi totoo yung pinagsasabi ni Trillanes. Okay? Ngayon, medyo sinalo ni ako para hindi mapahiya yung tagal-tagal nilang prinisinta ron. Hindi naman pala totoo galing sa AMLAC. Yung kanilang bank account na pinakita ni Trillanes. So sinabi ni ito si ako, pwede ba nating imbestigahan?
Oh, total andyan na 'yan. Eh kung may illegal, 'di ba? Kung may illegal na nangyari, kung siguro sasampahan, pwede, 'di ba? Ito'y sa madaling salita para lang wag silang napahiya. To save face. Pahiya sila doon eh. Pahiya. Saan nakuha 'yan? 'Di ba? Saan nakuha ni Trillanes 'yan? Eh baka napaniginipan lang niya yung bank account ni PRRD na 'yan. Gaya nung sinasabi niya na may tattoo daw si Pulong ng na siya ay drug lord, may tattoo siya sa likod. Ha? Alam nyo naman yung ganyang sila Trillanes kung ano-anong pumapasok sa isip niyan. Siguro may napaniginipan dahil kakaisip siya ng isip ng Duterte. Ay, si Duterte, ito ang bank account ni Duterte. Ito, tattoo ni Duterte. Di ba? Pag tinanong mo source, dinideny. Dinideny si Trillanes. So fake news kayo. Oh, 'di ba? Booking kayo. Huwag nyo nang itanggi, huwag nyo nang ipagtanggol. Next tayo. Ito naman. Kung kanina, yung aso ni Tamba, tahol ng tahol, fake news naman pala. Ngayon, aso naman ni BBM, tumatahol. Pakinggan natin. Panibagong disbarment case naman ang kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema dahil pa rin yan sa pagbumura at pagbabanta ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Mismong si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, ang nagpetisyon sa Korte Suprema kanina para hilinging ipadisbar o tanggalan ng lisensya bilang abogado si Vice President Sara Duterte. Ninyong lahat, Martin Romualdez. Alam mo yung sinasabi niya ito. Andyan ako eh. Oo, nasa Zoom meeting kami ni BP Sara noon eh. Oo. Magtatanong ako dapat, natakot na ako, galit na si BP Sara that time. Sabi ko, wag na nga ako makapagtanong. Pero naunawaan ko siya. Yan ang gusto kong leader. Na pag nagkagipitan, hindi ka iniiwan. Hindi katulad ni Marbil, hindi katulad nitong si Browner. Nilaglag niya yung mga tao niya. Mahal na kay Marcos. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Dahil yan sa pagmumura at pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong Sabado, idagdag pa raw ang maanomalyang paggastos umano ng confidential funds ng OVP. Taong 2023 nang masuspindi at madisbar si Gadon matapos ireklamo ng pagmumura sa isang journal. Kaya giit niya, dapat maging patas ang Korte Suprema. Si BP Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao At ang minura niya, presidente. Patayin mo na kaya si BP Sara. Hindi kasi lahat naman ididiin nyo, lahat na lang ibibintang nyo kay PRRD, lahat ibibintang nyo kay BP Sara. Huwag nyo na pagtagalin, patayin nyo na kaya yung dalawa. Parang ganun ang gusto nyo nang mangyari, burahin sa mundo mga Duterte eh. Di ba? Parang wala silang ginawang mabuti. Isipin mo, confidential funds iimbestigahan. Confidential nga eh. Paano ka naman hindi makakapagmura? Ito namang bobo naman ito alam mo to si Gadon. Mai-discuss ko lang konti Kasi yung opisina nito, ito'y balita ko lang naman. Hindi ko naman, hindi ko alam. Gadon, totoo ba yung opisina mo parang ginawa-gawa lang para mabigyan ka ng posisyon? Salingkit, ika nga. Parang ganun. Parang salingkit ka lang daw dyan. Diba? So para ma-maintain mo, para may silbi ka naman sa Pilipinas. Actually, wala ka nga silbi sa Pilipinas. Ano bang tinatrabaho mo dyan? Ano bang nagagawa mo? Sa totoo lang. Para ka lang may silbi kay Marcos. Maging aso ka na lang niya, tahol. Pag sinabi ni Marcos, tahol. Banatan mo si Sara. Aw. Ganon. Ganito to si Gadon, di ba? Hindi, anong naitutulong nitong opisina nito? Ano natutulong nito sa bansa? Di tahol ka na lang. Pag sinabi ni Marcos, tahol, ha? First Lady at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatayin niya. Paglilinaw naman ni Gadon, personal na desisyon niya na ipadisbar si VP Sara. Pinagsabihan daw siya ng Pangulo na hindi na... Personal decision daw niya. Kaya pinagsabihan daw siya ni BBM na kailangan. Hindi daw kailangan. Naniniwala kayo doon?
Sige nga, sa mga nanonood, naniniwala kayo doon na personal na desisyon na ipadisbar si BP Sara ni Gadon. Hindi daw siya sinabihan ni BBM. Sa katunayan, sabi nga daw ni BBM, hindi na daw kailangan yon. Naniniwala kayo doon? Ewan ko sa inyo. Sige, ilagay nyo sa comment section. No? Pero kung ako tatanungin, huwag nga tayong maglokohan. Marcos, tumago ka na naman sa tao mo. Lagi ka na lang tumatago. Pag may gusto kang gawin, being the leader, being the president, huwag kang tumatago ka kani-kanino. Ikaw na gumawa. Ikaw magpunta roon. Padisbar mo si BP Sara. Yan ang tapang ng isang leader. Tumago ka pa kay Gadon. Kasi alam mo, hindi ako maniniwala na sinabihan ni BBM si Gadon na hindi na kailangan. Pero ginawa mo pa rin Gadon. Ano ang ibig sabihin kay Marcos? Inutil. Anong klaseng leader to? Anong klaseng presidente to? Hindi sinusunod. Diba? Ano sabi daw ni BBM? Hindi na kailangan. Pero pinadisbar mo. So inaamin mo, inutil yung amo mo. Inaamin mo, hindi mo sinusunod yung amo mo. Ay wag nga tayo maglokohan. Ako hindi ako naniniwalang ganun. Maaring inutusan ka. Pero sasabihin mo, walang silbi si Marcos? Hindi ka sinunod? Pwede. Huwag tayong maglokohan. Hamon pa ni Gadon sa bise. Napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. Nagsalita siya. Ikaw matured na matured ka. Talo ka nga ng talo. Paano ano? Wala ka namang plataforma kung hindi sumigaw ng bobo. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita. Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Yun na. Nadulas din. Hindi niya na natiis eh. Kayabangan niya, siya na nag-announce. Dahil sa kayabangan mo, ibinuking mo. Yan ang gusto nyo. I-impeach si BP Sara. Huwag nyo na ipaabot sa next Congress. Bukas na, pa-impeach nyo mo na. Huwag mo na pagtagaling ka dun. Sige. Total, nagbida-bida ka na eh. Ikaw na nag-announce. Pa-impeach nyo na. Nag-aantay ang taong bayan sa impeachment. Sa totoo lang. Inaantay na ng taong bayan yung impeachment case. Ang Department of Justice naman, ipauubaya na raw sa Korte Suprema ang isyu. Lalo't may nakabinbin na ring disbarment case laban sa bise nang manuntok siya ng court sheriff noong mayor pa siya sa Davao City. Kamakailan naman, nakatanggap din ng anonymous letter ang SC para hilingin ang disbarment ni VP Sara. Dahil naman ito sa sinabi niyang gusto niyang ipahukay at itapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Paliwanag naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, dumaraan muna sa masusing investigasyon ang mga disbarment complaint na inihain laban sa abogado bago magkaroon ng pre-trial at maging ganap na kaso. Kailangan pa rin daw kasing tignan kung may sapat na batayan ang reklamo. Isa sa mga batayan ng disbarment complaint ay kung may nilabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability ang isang abogado. Sinabi na po ng Korte Suprema na ang pagiging lawyer ay isang privilege, hindi karapatan. Ibig sabihin ng Korte Suprema dyan, maaari nilang bawiin ang pagiging lawyer kung sa tingin nila ang isang patayin nyo na si Sara. Hindi na sumusunod sa code. Nagbabalita mula sa front. Kasi parang wala nang ginawang mabuti si BP Sara. Alam mo, Gadon, yari ka. Yari ka, nadulas ka. Nadulas ka, ikaw pa nag-announce, itinatanggi nga yung impeachment. Kunwari, pinadadaan kay Castro, hindi nila pinag-uusapan pa raw. Ikaw, siniguro mo. Kayabangan mo. Kadaldalan mo. Nadulas ka. Nilaglag mo ang Quadcom. Yari ka.